So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, baka makita niyo yung background kasi may sampay kami sa likod. So, ayun, kamusta na kayo? Happy New Year guys! So, hindi na ako nakapag-update. Pero guys, nakalipat na ako sa pangalawang apartment. So, sa mga nagtatanong about sa update sa Hungary guys, hindi ko na kayo ma-update kasi wala na po ako sa Hungary. Pero anything na katanungan nyo about sa Spain, kayang-kaya ko pong sagutin yan. Since naandito na ako, if ever man na nakarating kayo ng Hungary or kahit anong bansa dito sa Europe at gusto nyo to romance per dito sa Spain, masasagot ko po yan. Kasi andito ako. So, kape tayo guys. Nagkakape ako kasi maya-maya mag-aasikaso na ako. Papunta ako sa part-time natin sa hapon. Guys, para ma-update kayo kasi nagbablog ako, mini vlog dito sa buhay ko dito sa Spain. Please follow nyo po ako sa TikTok account ko. Ayan, Ponyang in Europe. Tapos may Facebook page din po ako which is Ponyang in Spain. Ponyang, ayan. Yan po. So, ano nga ba? Bakit ako nag-vlog? So, kain muna tayo ng hopya. Yung hopya dito eh. Kaya ako nagkape kasi may hopya. So guys, today pag-uusapan natin mga dapat nyong malaman kung gusto nyong lumipat dito sa Spain. Unang-una, ano ba ang magiging trabaho nyo dito? Guys, whether nakatapos kayo o hindi, professional kayo sa Pilipinas or kahit sa bansa kayo galing, pagdating nyo dito guys, at kung wala pa kayong papel ng Spain guys ha, papeles ng Spain, wala pa kayong TRC ng Spain, meaning, hindi pa kayo permanent na residence dito sa Spain. Magiging trabaho nyo, guys, dito, wala talaga kayong no choice. Lalo na kung wala pa kayong TRC or papeles na dito kayo nakatira sa Spain, guys, or residency card. Guys, ang magiging trabaho nyo dito ay katulong. Okay? Sa mga lalaki naman, meron din sa bahay, meron tagalinis ng yate, merong restaurant. Pero depende ang restaurant. Kasi dito guys, yung mga restaurant dito guys, mga kapatid no, tumatanggap sila na may mga papeles. Hindi sila tumatanggap na mga irregular worker or yung mga wala pang papeles. Kasi guys, dito minsan may tinatawag na inspection, yung mga polisiya or yung mga police. Papasok sila sa isang establishment, tapos titignan nila kung meron kayong residency card. Eh dito guys, yun yung mga iniiwasan na mga company. Kasi company na yan, yung restaurant, yung mga iba pang, may mga factory din dito, yun yung iniiwasan nila na tumanggap sila ng mga irregular workers. Kasi pag nagkaroon ng inspection at nahuli sila na tumatanggap sila ng mga irregular workers, magkakaroon sila ng penalty guys. Worst case pa, baka mapasara yung yung negosyo. So, yun yung iniwasan nila. So, kadalasan talaga bahay lang guys. Sa mga lalaki, bahay din naman. Pero, kakaunti kasi guys, ang tumatanggap ng lalaki sa bahay. So, gusto nila babae, yung mga housemaid, babae talaga. Swertihan lang din guys, basta kung pupunta kayo dito, lakasan lang ng loob. At ayun, prayers lang talaga, lalo na sa mga lalaki. Kasi dito guys, mahirap talagang maghanap ng work ang mga lalaki dito, lalo na kung wala pang papel. So, yun lang guys. Yun yung una nyong dapat mga laman. Tapos, pangalawa guys, kailangan nyo ring alamin yung mga presyo ng paupahan dito. And bago kayo lumipat dito, much better guys, kung may kakilala kayo dito, magpatulong kayo na magpahanap na ng titirhan nyo para pag lipat nyo dito guys sa Spain, meron na kayong titirhan. Alamin nyo muna kung yung bahay na titirhan nyo ay willing ba kayong i-empadron. So, yung empadron guys, or empadronamiento, yun, basta nabubulol ako, yun yung i-address kayo ng may-ari ng bahay na nakatira kayo mismo sa bahay niya. Kasi guys, kailangan na naka-register kayo sa bahay ng uupahan nyo guys. Kasi nga, mga kapatid, kailangan pag na-register na kayo, mare-register kayo sa munisipyo guys. So, entitled kayo as a residence ng Spain. So, napaka-importante yon ng empadron guys. Kasi,
pag kukuha na kayo ng papeles or mag-asikaso na kayo para magkaroon kayo ng residency cards dito sa Spain, hahanapin yung empadronamiento mo o titignan kasi nila kung ilang taong ka nang nakatira dito, guys. Okay? So, kailangan, paglipat nyo dito, kailangan make sure na empadron kayo or i-address kayo dito ng may-ari ng bahay na uupahan nyo. Pangatlo, guys, kailangan medyo alamin nyo rin yung mga batas dito. Kasi may rights pa rin naman tayo kahit irregular workers tayo. Yung mga batas pagdating sa mga manggagawa. Like 8 oras ng trabaho. Pag sumobra yung sa 8 oras ng trabaho, may bayad na. Yung another hour ng pagtatrabaho. Kung magkano ba talaga yung minimum wage. Kung babayaran ba. Kung may trabaho ka na. Kung babayaran ba yung bakasyon mo. Kasi sa isang taon, guys, may 1 month kayong bakasyon na ipapagamit ng senyora nyo o ng employer nyo, guys. So, ayun, kailangan dapat medyo alamin nyo yung mga law dito, guys. Kasi, tulad ko, nung dumating ako dito talaga medyo aanga-anga ako. Pagdating sa interview, hindi ko alam na dapat pala tatanungin bukod sa sahod kung may binibigay sila na paga. Yung tatlo na sa palagay ko kailangan dito, alamin nyo muna bago kayo pumunta dito sa Spain or mag-decide kayo na talagang pumunta dito sa Spain. So guys, pagdating naman sa job, pag naman nagkapapeles ka na, kahit anong pasukan mo na trabaho dito, guys, basta fit ka dun sa trabaho, matatanggap ka, wala ka ng problema. Basta nagkapapel ka na, kahit mag-apply ka sa mall, mag-apply ka sa mga restaurant, mag-apply ka sa mga hotel, walang problema yan, guys, basta may papel ka. Pero as long as wala ka pang papel, ang kadalasan talagang trabaho is housemaid or yung tinatawag nilang chika dito. Ang ano bang ginagawa na housemaid? Nag-aalaga ng bata, all around. So, depende kasi sa makukuha mong employer kung may baby or wala, o ganon. Tapos, nga pala, sagutin ko yung tanong nito. Ayan, ilalagay ko na lang dyan sa gilid. So, sabi niya, magkano daw ang full-time na sahod? So, ang full-time po na sahod, ang minimum po dito is 1134. So, hindi ko pa sigurado kasi sabi nila may increase daw na 50 this year, 50 euro. Pero hindi pa sigurado yun, guys, ha. Pero the minimum is 1134, mga kapatid. Plus 2 bonus yun sa isang taon. Depende sa magiging amo mo, pero ang minimum kasi is 1134. So, ang pinaka-bonus, ibibigay yan every August at December, guys. So, double pay yon pag 1134 ang sahod na minimum. Pero minsan, pag ang ginagawa ng amo, sinasama na every month yung magiging bonus mo. So, minsan, nagpapasahod na sila ng 1,4, 1,5, yan, 1,3. Ayan, yan na yung medyo mababa na yung bonus na ibibigay sa'yo. Pero pag 1134, double pay yan ng August at saka December. So, yun yung month na may pagas kayo or may bonus dito. Tapos, pangalawang katanungan, yan siya. Sabi niya, hindi daw ba mahihirapan pumunta dito kung in case na may kakilala, kasi may brother-in-law daw siya dito sa Spain, nasa Hungary siya ngayon. Alam mo, be, hindi. Based on my experience kasi, ito gawin mo, abe. Halimbawa, di ba may brother-in-law ka sa Spain. Magpatulong ka sa kanyang maghanap ng bahay dito bago ka pumunta dito sa Spain para pagdating mo ay may lilipatan ka na. So, wala kang magiging problema. Wala siyang problema kung may kakilala ka or kamag-anak ka dito sa Spain. Mas maganda ngayon, pero kasi depende po sa kamag-anak at kakilala kasi may willing tumulong, may ayaw tumulong. Okay? Magkaiba yon. So, ayun lang mga kapatid for today's video. So, nag-update lang ako sa YouTube ko kasi may 2 months na akong hindi nag-upload. So, comment nga kayo dyan, guys, kung gusto nyo, kung meron kayong mga iba pang katanungan about Spain. Pero guys, please, follow nyo naman po ako sa aking Facebook page at saka TikTok account kasi nag-upload po ako ng mga mini vlogs doon dito sa Spain sa pagpa-part-time ko, kung paano kayo makakakuha ng part-time, and may makukuha din naman po kayong details
nakapaki-pakinabang. So, yun lang guys. Update ko na lang kayo sa susunod and see you again on my next vlog. Bye! Kasi magpa-part-time pa ako mga kapatid. So, kailangan na natin mag-asikaso kasi anong oras na. Bye!